Tatlong bagay na matututunan mo sa pagiging empleyado na magagamit mo sa pagnenegosyo. So, panoorin natin. Hello, good day mga kanegosyo. Ako muli ang inyong kanegosyo Harold. At ngayon, another kwentong kanegosyo na naman tayo. At excited ako na i-share sa inyo itong bagay na to na natutunan ko na gusto kong malaman nyo din. So, meron tayong tatlong napakahalagang bagay na maaari nating matutunan sa pagiging empleyado natin na magagamit natin sa pagnenegosyo. So, ano ba yung tatlong bagay na yan? So, ayun nga, syempre, most of us naman, kapag tapos nating mag-aral, halimbawa ikaw ay nakapag-graduate ng elementary, high school, college, so nakapagtapos ka ng pag-aaral, thank you Lord, nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng isang napakagandang opportunity at nakapagtapos ka. Kasi hindi po lahat nakakapagtapos ng pag-aaral. At isa yan sa napakahalagang bagay na meron ka ngayon. Kumbaga, isa yan sa napakahalagang asset na meron ka, yung nakapagtapos ka ng pag-aaral. Ibig sabihin, meron ka ng competency para maging productive citizen. At syempre, hindi naman lahat merong opportunity agad na makapagnegosyo. So, most of us, katulad ko, most of us, kinakailangan pa rin po natin na magtrabaho muna as an employee bago tayo makapagnegosyo. Pero ang maganda doon, hindi naman masasayang yung panahon mo na magtatrabaho ka as an employee kasi training period mo yan para mas maging ready ka para sa pagnenegosyo mo. So, that is the most of cases. Magtatrabaho tayo muna for a certain year para makaipon ng puhunan, makapag-save, at syempre bukod dun sa may ipon nating puhunan para ipangpundar sa ating negosyo, meron din tayong mga mahalagang bagay na matututunan along the journey as an employee. Okay? So karamihan po nagsisimula talaga sa pagiging empleyado. Kaya pahalagahan po natin itong panahon na to na tayo ay empleyado. So ito yung tatlong bagay na matututunan natin bilang empleyado. So number 1, uunahin ko na yung pinakamahalaga sa lahat ng to, yung relational skill. Okay? So, kung mapapansin nyo, nung nag-aaral tayo, elementary, high school, college, kala natin, yung pag matalino ka, equate to successful na agad. Pag magaling ka, equate to successful na. Hindi po ganon ang realidad pag nandun ka na sa trabaho. Kasi, pag nagtatrabaho ka, hindi na lang po puro talino ang pinagbabasihan. Bukod sa galing o sa talino, napakahalaga rin po ng pagiging makatao. O mas kilala siya sa term na yung relational skill, yung pakikipagrelasyon natin, yung pakikitungo sa tao. So yan po ay isang napakahalagang skill na dapat nating matutunan at taglayin para maging successful tayo sa pagnenegosyo kalaunan. At yan ay madedevelop sa atin kung hindi man yan nahubog sa iyong journey sa pag-aaral. Pero alam ko, pag nag-aral ka, somehow madedevelop yan sa'yo. Kasi nandun yung mga groupings, yung mga group work, group project. So, nakikipag-relate ka na dun sa tao eh. At meron kang nagiging kaibigan. Pero anyway, somehow nadedevelop yan nung nag-aaral ka. Pero mas madedevelop yan throughout your journey sa pagiging empleyado. So, sa buhay empleyado, importante na marunong ka rin sa relational skill. At dyan, unti-unti pang madedevelop yan sa journey natin as an employee. So, bibigyan ko kayo ng halimbawa. So, nung ako ay pumasok ako po kasi ay nagwo-work sa DepEd at sa 3 years na trabaho ko, sa pagtatrabaho ko sa DepEd, isa to sa pinaka nakitaan ko ng napakahalaga, yung relational skill. Kaya pala ako nagtatrabaho sa DepEd by the way kasi ako po ay graduate ako ng engineering, mechanical engineering, tapos scholar ako kaya kinailangan ko magturo po sa Department of Education sa senior high school as a teacher. So for 3 years bilang serbisyo ko po, balik serbisyo sa ating government. So kaya po ako nagtatrabaho. And until now, nagtatrabaho po ako. And this is my last school year sa DepEd kasi 3 years po ang aking serbisyo sa DepEd para ma-accomplish ko yung pagiging scholar ko. So ayun po, share ko yung experience ko sa aking journey as an employee. So nung pumasok ako sa DepEd, engineering, tapos ang magiging trabaho mo as a teacher, although ang subject matter na tinuturo ko ay mathematics, so medyo na ako doon eh. Kumbaga pag engineering ka is maayos naman ang foundation mo sa math. Pero other than that, hindi ko alam yung sistema, yung grading system, yung sistema sa yung mga policy, mga procedure sa school. So yung mga usual schedule, yung mga usual event na ginagawa, saka yung mga
curriculum, yung paano ma-implement yung curriculum. So yung mga teaching strategy, hindi ko po alam yun. Wala po akong kasanayan doon, wala po akong experience doon. So imagine nyo na lang kung gaano karami yung dapat kong bunuin para lang matutunan yung mga bagay na yun. So mahabang panahon dapat na mag-extra mile talaga para ma-catch up mo yung mga dapat mong matutunan dun sa trabaho mo. Pero hindi po naging mahirap sa akin na matutunan yung trabaho ko. Bakit? Bakit po hindi naging mahirap? Dahil po nagkaroon ako ng mga kaibigan doon sa aming opisina, sa aming school, na nagme-mentor po sa akin. Kasi ako naturally, mahilig naman po talaga tayo makipagkaibigan, marunong na-train tayo ng ating mga nanay, tatay. Nung high school, mabarkada po tayo. Nung college, palabarkada din. Kaya somehow, na-train na tayo sa pakikitungo sa tao. Saka, syempre, yung mga tinuturo ng magulang natin, so natututo din tayo maging makisama sa tao. So, natutunan natin yan somehow. Kaya pagdating sa trabaho, kahit pa paano, sanay tayo makipagkaibigan, makitungo sa mga katrabaho natin. Kasi syempre, bakit hindi mo kakaibiganin? Kayo-kayo yung magkakasama araw-araw. So, mahaba yung panahon na pagsasamahan nyo sa trabaho. Kaya, maganda ay pakisamahan natin o kaibiganin natin yung mga magiging katrabaho natin. At yun na nga nangyari, meron akong naging mga kaibigan sa school, yung master teacher, yung isa, department head. Tapos meron din yung mga teachers, mga experienced teachers na dun sa trabaho. Sila ay mga 10 to 15 years to 20 years experience na sa kanilang pagtuturo. So mahabang panahon na yung kasanayan nila dun sa trabaho na yun. Imagine nyo, 10 years, 15 years experience. So ang dami, kabisado na talaga nila yung trabahong ginagawa namin. So ayun, naging madali sa akin yung pagkatuto dun sa aming mga trabahong ginagawa. Kasi merong mga mentors na gumagabay sa akin. So, na araw-araw nakakasalumuhan mo, somehow na natututunan mo sa kanila yung mga dapat gawin at tinuturo nila sa'yo yung mga importanteng bagay na dapat i-consider. So, minsan nga, syempre, lagi mo sila nakakasama sa pagkain, nakakasama araw-araw. Sa kwentuhan nyo, minsan napapasama dun yung sa mga ibang technical na bagay sa trabaho nyo na ginagawa. Somehow, napapansin mo, araw-araw ganun, nag-accumulate na yung knowledge na nalalaman mo na na-share nila sa'yo. So, kumbaga, not a formal meeting, not a formal setup, pero natututo ka sa kanila tungkol dun sa trabahong ginagawa nyo. So, napakahalaga po na meron kayong mga kaibigan at meron kayong mga nagsisilbing mentor para mas madali nyo matutunan yung trabaho na dapat nyo matutunan. At syempre, doon nagsisimula yon sa relational skill. Napakahalaga po niyan sa anumang aspeto, mapa-empleyado ka, mapa-negosyante ka. So, syempre, iba-iba tayo ng area yung ginagalawan, iba-iba yung trabaho na ginagawa natin. May teacher, may doctor, may engineer, may negosyante. So, ano man yan, yung area na ginagalawan mo, iisa at iisa yung relational skill na dapat nating matutunan. Kasi, importante yan. So, pare-pareho tayong tao. Pare-pareho tayong, kumbaga, yung konsepto ng relational skill na dapat nating matutunan. So, along the way, sa journey natin ng pagiging empleyado, mas madedevelop yung ating relational skill. Dapat intentional lang talaga tayo na i-develop ito, yung pakikitungo natin sa tao. At yan yung isang bagay na napakahalaga na magagamit natin sa negosyo natin, sa pagnenegosyo natin. Kasi bakit? Yung business is about connection. Business is about relationship. So, kapag ikaw ay naging negosyante, syempre, tao ang kausap mo, tao ang papakisamahan mo. Mapa-kliyente yan, mapa-investor yan, mapa-supplier yan, mapa-empleyado mo yan. So, tao ang kausap mo, tao ang nakakahalubilo mo sa iyong negosyo. So, especially as a business leader, someday ikaw ay magiging business leader, importante na marunong ka sa relational skill. Kasi ang gagalawan mong mundo ay puro tao sa paligid mo. So, kaya importante marunong ka sa relational skill. At habang empleyado tayo, ay madedevelop yan sa atin. So, kailangan lang intentional tayo na silipin o pagmasdan kung paano ba tayo makirelate. At ano ba yung, kung meron mang hindi magandang ugali sa atin, paano tayo mababago? Paano natin maayos yun sa ating mga sarili? Okay? So, relational skill. So, number 2, pangalawang bagay na maaaring nating matutunan sa pagiging empleyado,
tapos magagamit natin sa pagnenegosyo is yung organizational skill. So, ano ba yung organizational skill? Basically, ito yung mga bagay na ginagawa natin within our organization. So, katulad ng mga time management, yung scheduling, yung meeting, so yung proper communication, letter, group chat, so online meetings, goal setting, ano ba yung target mo sa iyong organization, sa iyong company, ano ba yung target mo sa iyong department, ano ba yung target mo sa iyong area, so goal setting, planning, so how do you execute the next year, so paano nyo ipaplano yung gagawin yung activity for the next year, so events management, so delegation, kung ikaw ay isang supervisor, how do you delegate the task? Siyempre, hindi ikaw pwedeng gumawa ng lahat, di mo kaya yan. So, kailangan matuto kang mag-delegate. Kanino ba dapat? Sino yung akuma dyan na ipagbigyan mo ng task na yan? So, lahat yon at marami pang, ilan lang yun sa mga halimbawa na under dyan sa organizational skill. Lahat yon matututunan natin yan sa pagiging empleyado. So, kaya hindi sayang talaga yung pagiging empleyado natin. Kasi, yung mga organizational skill na yan, pag natuto ka niyan, dala-dala mo yan sa pagnenegosyo. So, magagamit mo rin siya pag nagnenegosyo ka na. Kasi yan at yan din yung gagamitin mo, mag-schedule, mag-time management, delegation, planning, goal setting. So, lahat yung mga bagay na yan, gagamitin mo yan sa pagnenegosyo. Importante yan. So, kumbaga, yan yung kumbaga, magiging backbone ng iyong negosyo kasi yan yung parang sistema, yan yung bubuo ka ng sistema sa iyong organization, yan yung mga bagay na yun. So, importante malaman mo yan, importante ay matutunan mo yan. So, kung paano kayo mag-execute doon sa company na pinagtatrabahuan mo ngayon, i-take note mo yan lahat kasi balang araw, maaari mo yung ma-adapt at magamit mo sa sarili mong negosyo na magiging kapaki-pakinabang sa negosyo mo. So, organizational skill. Okay? Next, technical skills. So, pag sinabing technical skill, ito yung pumapatungkol naman sa mga specific technical matters sa trabaho nyo. Halimbawa, kami as a teacher, ang mga technical matters dito, yung mga strategies sa teaching, how do you execute yung curriculum, ano yung curriculum, paano maggawa ng test construction, paano maggawa ng assessment. So, yan yung mga technical matters sa teaching na importante sa amin yan. At from time to time, ginagawa namin yun. At patuloy kaming nagre-research, patuloy kaming naghahanap ng mga ganong mga techniques doon sa mga technical matters na yun. Pag naman ikaw ay engineer, syempre, halimbawa ako mechanical engineer. So, halimbawa ako ay nasa industry ng manufacturing. So, halimbawa, manufacturing. Siyempre, yung efficiency, yung quality assurance, yung mga maintenance. So, yan yung mga technical terms o mga areas na pwede kong matutunan kapag ako ay nasa panahon ng pagiging empleyado pa. So, later on, magagamit ko sa aking pagnenegosyo. Lalong-lalo na, mas maganda, halimbawa kung ang trabaho mo ngayon ay nasa manufacturing ka, tapos kalaunan, ang gusto mo rin palang i-business ay manufacturing. So, gamit na gamit mo talaga yung mga natutunan mo dyan sa technical sa trabaho mo ngayon. Balang araw sa pagnenegosyo mo. So, yun yung mga bagay, yun yung tatlong bagay na matututunan natin habang tayo ay empleyado. Number 1, relational skill. Number 2, organizational skill. And number 3, technical skills. So habang empleyado pa lang tayo, habang nandiyan ka pa sa period ng pagiging empleyado mo at nag-iipon at nagpaplano kung ano yung inenegosyo mo balang araw, sulitin mo din yung pagkakataon na mas payabungin yung kaalaman mo sa tatlong bagay na yan na matututunan mo dyan sa pagiging empleyado mo. At later on, yung mga bagay na natutunan mo na yan din yung investment mo sa sarili mo. Kapag nagnegosyo ka, ay mas magiging wise kang negosyante, mas magiging magaling kang negosyante sa pag-execute ng mga plano na gagawin mo sa iyong negosyo. At I hope may natutunan po kayo sa video na to, at kung nakatulong sa ito o may natutunan ka dito, like mo naman tong video na to at i-share mo na din sa iyong mga kaibigan na aspiring negosyante din para sila din ay matuto at sabay-sabay tayong matuto at umunlad. Okay? So salamat po sa inyong lahat at yun lamang po, and God bless po sa inyong negosyo.
at sama-sama po tayong matuto at patuloy na umasenso. So, yun lang. Thank you po.